Aray! Tama na po Lola, nasasaktan na po ako. Bakit po ba niyo ako pinapalo? Hindi po ba kayo masayang hinulihan ko po kayo ng paborito niyong isda? Ang tigas ng ulo mo, bata ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hanggat maaari, iwasan mong pumunta-punta sa lawa? Bakit hindi ka ba nakikinig? Tumatakas ka pa. Paano ko mapahamak ka? Ni wala man lang akong alam kung saan ka nagpunta. Pero Lola, ito lang naman po ang alam kong hanap buhay para lang po makatulong sa inyo. Ang gusto ko po sana, manggagaling sa pinaghirapan ko, ang ulam na ipapakain ko po sa inyo. Hindi po yung umaasa na lang po tayo sa bigay po ng mga dumadaang mangingisda. Wala akong pakialam kung hindi ka makatulong para sa akin. Ano kung nanggaling sa mga mangingisda ang ulam na kinakain natin? Ano bang masama roon? Lola, gumagamit po sila ng dinamita. Alam niyo naman po na bawal sa inyo ang pinutukan. May pulbura po yun. Masama po sa katawan. Kaya siguro marami po namamatay sa lawa. Sana naman po, pagbigyan niyo na po ako. Dati naman po mangingisda ang ama ko eh. Alam mo namang magkasabay na namatay ang mga magulang mo sa lawang madalas mong pagtambayan, Simon. Apo, matanda na ako. Hindi ko na kayang balikan pa ang sakit. Kung paanong mawala ng anak. Pati ba naman ikaw, Apo? Hindi pa naman po nahahanap ang katawan nila, Lola. Katulad ng iba pang mga biktima. Paano niyo po nasabing patay na sila? 2 taon na ang nakalilipas. Kaya't katulad ng ibang mga nawawala, patay na rin sila. Biktima sila ng lawa. Huwag ka na sanang uulit pang tumakas, lalo na kapag gabi, Apo. Huwag po kasi kayong maniniwala basta-basta sa mga kwento-kwento sa paligid natin, Lola. Na kesyo kumakain daw ang lawa taon-taon. Wala naman pong katotohanan yun, Lola eh. Natitiyak ko po, tinatakot lang po tayo ng kapwa naming mangingisda para wala silang maging kaagaw sa yaman ng tubig. Totoo ang kwentong yun, Apo. Marami na ang nagbuwis ng buhay dahil sa lawang yon. At isa na nga roon ang mga magulang mo. Ilang beses ko mang ipapaintindi sa'yo na may mga nilalang na nakatira sa lawa na yon. Katulad mo, hindi rin sila naniniwalang may nakatira sa lawa. Basta sumunod ka na lang. Huwag nang matigas ang ulo mo. Kahit ano ba po ang sabihin nyo, hindi po ako maniniwalang may mga nilalang na nakatira sa lawa. Diyos ko naman, pambihira kang bata ka. Hindi ko na talaga alam kung paano pa kita mapipigilan sa madalas mong pagpunta sa lawa. Teka, ano ba itong dala mo? Isda po. Alam kong isda yan, Simon. Pero kakaiba ang kulay. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng isda. Ang mabuti pa, pakawalan mo na lang yan. At baka may lason pa yan. Hala, sayang naman po, Lola. Dito niyo po ako napalo eh, pagkatapos pakakawalan ko. Saka, wag na po kayong gagamit ng lakas para paluin po ako, Lola. Paano na lang po kung bigla po kayong sumpungin ng asma niyo? Kawawa naman po ako kung pati po kayo eh mawawala po sa akin. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ang ginagawa mo. Huwag mo akong palaging binibigyan ng sakit ng ulo, Apo. Gusto kong mangako ka ngayon na hindi ka na ulit pupunta sa lawa kahit kailan. Hindi ka na rin mangunguha ng isda sa lugar na yon. Naiintindihan mo ba? Sa isang liblib na baryo ng San Isidro ay may natatanging lawa. Maganda, kaakit-akit at luntian ang kulay ng mga punong nakapalibot sa gilid ng tubig. Isang paraiso kung titignan na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Sa kabila ng maganda nitong itsura ay may kahindik-hindik namang kwento. Isang misteryosong pangyayari na taon-taon ay kumukuha ng buhay ng mga tao. Hindi maipaliwanag kung bakit. Marami ang nawawala na parang bula. Pagkatapos nilang pumunta sa tubig para mangisda, ang lawang kung tawagin ay umbat ay kinatatakutan ng marami. Pero sa kabila ng takot ay hindi pa rin sila napipigilang mangisda sa lawa. Pero wala namang nagtatangkang sumisid sa tubig. Kaya't walang sino man ang makapagsasabi kung gaano ito kalalim.
Ang dating taon-taon lang na pagkawala ng mga tao, hindi isa o dalawa na ang namamatay sa lawa. Ngayon lang nangyaring kumuha na naman ito ng 15 buhay ng mangingisda, na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakikita ang katawan ng mga biktima. Kaya pagsapit ng gabi, muling bumangon si Simon. Sinilip si Lola Iska sa kabilang kwarto. Nilapitan niya ang nakahigang matanda na mahimbing nang natutulog sa mga oras na yon. Ayos, tulog na si Lola. Tamang-tama. Maliwanag ang buwan. Paniguradong marami na naman akong mahuhuling isda nito. Ang batang si Simon, edad 11, ay namulat na ang tanging pangingisda lamang ang hanap buhay. Magmula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa lawa, ay hindi na siya nakapag-aral dahil kapos sa pinansyal. Kaya naman, siya ang pumalit sa kanyang ama para matustusan ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Lalo pa at may malubhang sakit sa baga si Lola Iska. Paglabas ng kwarto, ay dumiretso na si Simon sa kusina, bitbit ang inihandang kagamitan para sa pangingisda. Tanging antipara lang o pana ang dala ni Simon. Ang antipara ay parang baril na pana. May bala itong mahabang bilog, ngunit payat na bakal. May sima o kawil-kawil sa dulo, na kapag tumatama sa katawan ng isda, ay agad na namamatay dahil nawawasak ang laman sa loob. Malaki ang mga hakbang ng pana na halos patakbo ang ginawa ni Simon para makabalik agad sa bahay bago magising si Lola Iska. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Parang may malakas na puwersang humihila sa kanya papunta sa lawa. Natutuwa siyang humuli ng isdang may kakaibang kulay, maging ang hindi pangkaraniwang itsura ng mga nilalang na nakatira sa lawa. Pero pagdating niya sa gilid ng tubig sa katabing puno na madalas niyang pagtalian ng maliit na bangka, ay wala na ito. Hala! Pag minamalas nga naman, oo. Ngayon pa nawala ang bangka ko. Dito ko lang tinali yun eh. Pambira naman talagang buhay to, oo. Saan kaya napunta yun? Mabilis na inilinga ni Simon ang paningin sa gilid ng lawa. Tahimik ang buong paligid at tanging mga kulisap lamang ang kanyang naririnig. Malamig din ang simoy ng hangin na para bang napakagaan sa pakiramdam. Napangiti si Simon nang makita ang maliit niyang bangka na nakalimutan niyang itali. Pero nagulat siya sa paglitaw ni Buboy sa loob nito. Sinadya pala nito na paglaruan siya. Ang matalik niyang kaibigan na si Buboy ay madalas niyang kasama sa pangingisda. Nilapitan niya ito habang nakangising hawak ang tali na parang nang aasar. Grabe ka, tol ah. Akala ko na wala nang bangka ko eh. Paano mo nga pala nalaman na manghuhuli ako ngayong gabi ng isda? Para naman tayo hindi magkaibigan yan, Simon eh. Kung hindi pa kita pinuntahan hindi ko malalamang may plano ka. Ang bihira ka. Gusto mo lang yata bagsulo ngayon eh. Ayaw mo lang yata akong kasama eh. Tumakas lang ako, no ka ba? Kaya pasensya ka na. Akala ko kasi hindi ka na pinapayagan ng mga magulang mo sumama sa akin eh. Inakasa mo na naman si Lola Iska ah. Bakit? Ikaw rin naman ah. Tumakas ka rin naman sa mga magulang mo ah. May dala ka pang kawil. Talagang pinagtripan mo pa ako. Akala ko talaga na wala na ang kaisa-isa kong bangka eh. O paano? Dating gawi uli? Tara na, at nang makarami. Halos hindi matanggal ang matamis na ngiti sa labi ng may 12 taong gulang na si Buboy. Habang itinutulak ang bangka papunta sa gitna, nauna pa itong sumampa sa bangka. Kaya si Simon na ang naghanda ng mga kagamitan, pati na ang pamain nila sa paghuli ng isda. At nang tuluyan ng makasakay sa sasakyang pantubig, dahan-dahan ang ginawang pagsagwan ni Simon na parang sumasabay lang sa ihip ng hangin. Nakakapanindig naman ang balahibo sa katawan. Ang kakaibang katahimikan ng tubig. Grabe. Para bang may masamang mangyayari. Sobra ka naman, Simon. Ayaw mo na yata akong kasama eh. Tinatakot mo na ako niyan eh.
Alam mo namang matatakotin ako, di ba? Pwede ba? Huwag na lang natin pag-usapan ng tungkol sa katahimikan ng gabi. Para kasing alam ko na ang ibig mong sabihin eh. Buboy, tanong lang. Paano kaya kung totoong may nakatirang halimaw sa lawang ito, tapos sa mga katulad natin batang matitigas ang ulo, ang sunod na mabibiktima, at hindi lang mangingisdang gahaman ang kinukuha nila? Bakit naman, tol? Teka, huwag ka nang ganyan. Natatakot ako eh. Saka, paano mo naman nasabing tayo ang sunod na magiging biktima? Wala naman tayong ginagawang masama. Dahil tumakas tayo sa pamilya natin. Bigla tuloy ako nakaramdam ng konsensya sa ginawa ko. Mali yatang tinatakasan ko si Lola Iska. Kasi tol, halata akong takot na takot siya habang pinapagalitan niya ako eh. Kanina ko lang nakitang napaluwa si Lola. Ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay, tol eh. Ngayon ka pa ba aatras? Nandito na tayo sa gitna. Bilisan mo na lang ang panguhuli ng isda na makauwi na tayo kaagad. Dala ng matinding pag-aalala sa mga nagawa, ay mabilis na ibinaba ni Simon ang hawak niyang sagwan at diretsyong tumalon para sumisid sa ilalim. Paglapat ng kanyang balat sa malamig na tubig ng lawa, naramdaman din niya ang kakaibang hatid ng presensya ng tubig na parabang may mabigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Hanggang sa nakakita na naman siya ng makulay na isda. Sa tulong ng tumatagos na liwanag ng bilog na buwan, malinaw niyang nakikita ang mga isdang may pambihirang mga itsura. Para silang naglalarong lumalangoy na nakapalibot sa kanya. Pero kakaiba ang isdang nakita niyang nagpapapansin sa kanya. Itinutok niya ang pana para asintahin ang katawan nito, pero masyadong mailap ang isda na yon. Nagagawa nitong mailagan ang bawat pag-atake niya. Hindi na namamalaya ni Simon na sa kakahabol niya sa isda ay nakalayo na siya sa kinaroroonan ng bangka. Napansin niyang masyado ng malalim ang kanyang kinaroroonan. Sinubukan niyang puntiryahin ulit ang katawan ng isdang pilit na nagpapahabol sa kanya. Parang may ibig sabihin ang bawat paglingon nito sa bawat pag-asinta niya at muli itong nakakawala. Kasabay ng paninigas ng kanyang binti, bigla niyang naramdaman ang malakas na puwersang humihigop sa kanya pailalim. Marami na rin siyang nainom na tubig dahil sa pagpupumilit niyang lumangoy paitaas. Nabitiwan na rin niya ang hawak na pana. Tuloy-tuloy ang pagbulusok niya hanggang sa ilalim. Saktong paglapag niya sa sahig ng lawa, sinubukan niyang maghanap ng bato na maipupukpok sa naninigas niyang binti. Yun ay para mawala ang pamimitig ng kanyang naninigas na laman. Pero iba ang nahawakan niya. Isang matigas na bagay, madulas na akala niya ay bato. Pero nang maiangat niya, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Humalat ang kulay berdeng liwanag na nagmumula sa bilog na bagay na nadampot niya. Makinis na parang isang marmol. Nagbago ang galaw ng tubig sa ilalim na parang iniikot siya ng mabilis. Napuno ng takot ang kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw para humingi ng tulong sa kaibigan, pero alam niyang walang silbi ang sigaw niya. Kinapa ni Simon ang taling nasa bewang para hilahin. Ipo-ipon tubig! Diyos ko, tulungan niyo po ako! Buboy, hilahin mo ang tali! Bilisan mo! Nasabi na lang niya yun sa kanyang isipan habang hinihila ng malakas ang tali na nakapalupot sa kanyang bewang. Nagtataka siyang hindi naiisip ng kaibigan na masyado na siyang matagal sa ilalim ng tubig. Kasabay ng liwanag na nagmumula sa bato, ang pagtunog ng ipo-ipo na parang may isang nilalang ang biglang nabulabog sa ginawa niya. Halos mahilo siya sa lakas ng pagkakaikot niya sa ipo-ipong nakabalot sa katawan niya. Nakapagtatakang bumilis ang kanyang paglangoy at nakarating na kagad siya sa ibabaw ng tubig. Diyos ko naman, Simon! Grabe ang tagal mo sa tubig ah! Tinakot mo naman ako! Saka tignan mo, oh. Naputol yung lubid sa bangka. Ano ba nangyari? Pambihira ka, oh. Saka namumutla ang labi mo. Ano? Ayos ka lang ba? Buboy, may kakaibang nangyari sa akin sa ilalim ng tubig. Tulungan mo ako, dali. Tulungan mo ako. Hilahin mo ako para makasampa ako sa bangka.
Akma na sanang lalapit si Buboy para tulungan si Simon. Pero nagulat ang kanyang kaibigan nang bigla siyang umangat sa tubig. Diretsyong nakasampa sa bangka. Mabilis ang tibok ng kanyang pusong pinagmasdan ang nangyayari sa sarili. Mataas ang kanyang talon na parang kasinggaan ng papel. Iba ang nararamdaman niyang enerhiya na nanggagaling sa kulay berdeng bato. Pati ang liwanag na nililikha nito. Kung dating si Simon ang namumutla ang labi, ngayon naman ay si Buboy. Parang ibinabad sa suka ang mukha nito. Nakaawang ang labi. Nakadipa ang mga braso habang nakasandal sa dulo ng bangka. Ano nangyayari sa akin? Bakit ganito ang mga kilos ko? Ako rin. Nagulat ako nang bigla kang tumalon papunta sa bangka. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Tangka na sanang ikikwento ni Simon ang mga nangyari sa ilalim ng tubig nang biglang umikot ang kanilang bangka. Lumitaw ang tumutunog na ipo-ipong tubig. Pati ang pag-alingaw-ngaw ng malakas na huni ng hayop na parang nanggagaling sa ilalim ng lawa. Nakakakilabot ang tunog na tila malaking halimaw na galit na galit. Diyos ko, ano ba nangyayari? Mukhang nagkakatotoo na yata ang mga sinabi mo kanina, Simon. Saka ano bang klase ng bato yung nasa kamay mo? Bakit kakaiba? Natatakot na ako. Umalis na tayo rito. Mabuti pa nga, bigla rin nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan eh. Sige, ako na lang ulit ang magsasagwan. Bilisan natin. Kukunin na lang sana ni Simon ang sagwan nang biglang lumitaw sa tabi niya ang isdang naging dahilan ng muntikan niya ng ikapahamak. Malalaki ang kulay asul nitong kaliskis. Ang palikpik ay kulay pulang may halong dilaw. Kulay berde naman ang buntot. Pati ang mga mata ng isda, katulad ng kulay ng batong mahigpit niyang hinahawakan. Napalunok siya ng laway nang bigla niyang marinig ang boses ito. Halos manlaki ang kanyang mga mata dahil biglang nagsalita ang isdang may iba't ibang kulay. Umalis na kayo! Malapit na sila sa bangka nyo! Itakas mo mo siya, Simon! Huwag ka magpapahuli sa kanila! Papatay sila kayo! Hindi agad nakapagsalita si Simon. Nanginginig ang kanyang kamay na mahigpit na nakakapit sa sagwan. Titig na titig siya sa nagsasalitang isda. Kaya't napansin ni Buboy ang natutulalang si Simon. Habang nakatingin sa isdang nakalitaw ang bibig sa ibabaw ng tubig. Ano ba, Simon? Tara na, umalis na tayo rito! Ano ba binabalak mo sa isda? Huwag mo sabihin, huhulihin mo muna yan bago tayo umalis dito. Pabira ka talaga, oh! Buboy, hindi mo ba naririnig na nagsasalita yung isda? Ano? Pambira ka. Nasisiraan ka lang ba ng bait? Kailan pala tutubag salita ang isda? Halika na! Natatakot na ako sa mga kilos mo, tol. Hindi ka na nakakatuwa, ah. Huwag ka magbiro ng ganyan. Para lang takutin ako. Gumaganti ka ba, ha? Sa mga panloloko ko sa'yo kanina? Seryoso ako, Buboy. Nagsasalita talaga ang isda. Diyos ko, namamaligno na yata ako. Wala nang oras, Simon! Umalis na kayo! Bilisan nyo! Ingatan mo mo dyan ng perlas! Ha? Anong sinabi mo? Ano ba? Tara na, Simon! Kinikilabutan na ako sa mga pinaggagawa mo eh. Sandali lang, kinakausap pa ako ng isda eh. Meron siya malagang sinasabi sa akin. Huwag ka muna maingay dyan, ang ingay-ingay mo eh. Kung tama ang hinala ko, naririnig ko talaga ang boses ng isda dahil sa hawak kong mutya. Akin na nga ang sagwan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya ako na magsasagwan para makaalis na agad tayo rito. Hindi na nakapagsalita si Simon nang biglang hinablot ni Buboy ang sagwan na nasa kamay niya. Kasabay naman ng pagbabago ng ihip ng hangin. Nag-amoy na masangsang ang buong paligid na masakit sa ilong. Nawala rin ang liwanag na nagmumula sa buwan. Dumilim ang paligid na parang may kakaibang nangyayari. Pero dahil sa liwanag na nanggagaling sa mutyang hawak niya, malinaw niyang nakitang mabilis na lumulubog sa paglangoy ang nagsasalitang isda. Nawala ito sa harap niya. Parang bigla siyang nag-ibang tao. Matapos makuha ang batong hawak niya. Maya-maya pa ay lumitaw sa harap nila ang mabangis na nilalang
na nanggaling sa ilalim ng tubig. Ang malalagari nitong mga ngipin ay nakalantad na parang magtatangkang umatake sa kanya. Napatayo siya at hindi inaalis ang tingin sa kulay itim nitong mga mata. Malapad ang tenga at walang ilong kundi 3 mahabang hiwa na may butas sa muka. Bumubuka na parang doon dumadaan ang hangin. Nagulat rin si Simon nang bigla itong nagpumilit sumampa sa bangka habang umaangil na parang aso. Nakataas ang kamay na pilit kinukuha ang batong hawak niya. Iniiwas niya yon habang nakatingin pa rin sa halimaw na may nakakatakot na itsura. Mas lalong kumalat ang kulay berding liwanag ng bato na nagdulot ng pagkasilaw sa nilalang na nasa harapan niya. Saka lang din gumana ang utak niya na hindi na biro ang nangyayari, kundi panganib sa buhay nilang dalawa ng kaibigan niyang si Buboy. Diyos ko, mga halimaw na nakatira sa lawa ang nasa harapan natin. Tara na, kailangan na nating umalis dito. Dali! Magsagwan ka na! Bilisan mo, Buboy! Kumilos ka na! Dalian mo! Dala ng mabilis na pangyayari, ni ayaw gumana ng isip ni Simon. Mas nabibing siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Lumubog muli sa tubig ang nilalang na pilit umaagaw sa hawak niyang mutya. Kaya agad silang nakalayo sa malakas na pagsagwan ng natatarantang si Buboy. Kahit wala na sa tamang direksyon, ay pinilit nitong makarating sa pangpang. Pagsapit nila sa gilid ng lawa, ay patalon na silang tumakbo. Iniwan na nila ang gamit sa bangka at malalaki ang mga hakbang ng paa papunta sa kakahuyan. Para silang hinahabol ng 10 halimaw sa lakas din ng kanilang pagsigaw. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Naku po, Diyos ko, hinahabol nila tayo. Ayoko pang mamatay. Parang mas lalong dumami ang nilalang na nagpakita sa atin kanina. Nagtawag siya ng kasama, tol. Halos paekis-ekis sa daan sina Buboy at Simon para lang makarating sa malawak na kagubatan. Iniisip niyang sa tubig lang kayang gumalaw ng halimaw, pero nagkamali siya dahil kitang-kita niya ang pag-ahon ng nilalang na humahabol sa kanila. Idagdag pa ang mga kasama nito na pare-pareho ang mga itsura. Gustong mawalan ng malay ni Simon dahil sa takot, lalo na sa pag-aalala sa lumiliwanag niyang mutya. Madalas din ang pagkakadapa ni Buboy sa pagtakbo, kaya naman tadtad na rin ito ng mga galos sa kanyang katawan na ang dugo naman ay patuloy na pumapatak sa lupa. Ang masaklap, malalakas ang pang-amoy ng mga halimaw na parang mga asong sinisingot-singot pa ang nalalanghap na sariwang dugo. Parang nababaliw na lalong naging agresibong humabol sa kanila. Ano gagawin natin, Buboy? Pilit nilang kinukuha ang nagliliwanag na mutyang nasa kamay ko. Ano ba kasing klaseng bato to? Para kailangan pang umahon sa tubig ng mga halimaw na yun. Para silang mga syokoy na hindi may paliwanag ang mga itsura. Nakakakilabot sila. Ano ba pinagsasabi mo? Malapit na ako mabaliw sa mga katagang lumalabas sa bibig mo, ha? Saka ano ba sinasabi mong tungkol sa mutya, ha? Liwanag ba? Pero wala naman ako nakikitang liwanag, ha? Naguguluhan na ako sa'yo. Kahit ako, naguguluhan na rin sa nangyayari sa akin. Pati ang liwanag na nililika ng mutya, nalilito na ako. Pero wala talaga akong makitang liwanag. Ano ka ba naman, Simon? Kung ganun, ibig sabihin ako lang nakakakita sa liwanag ng batong to. Kulay berding maliwanag na nakakasilaw. Kaya nakikita ko malinaw ang daan. At ang hayop kanina sa tubig. Malalakas ko rin naririnig ang kanilang mga boses. Ano ba nangyayari sa akin? Abay, malay ko sa'yo. Mas natatakot pa ako sa'yo kaysa sa mga halimaw na humahabol sa atin, eh. Sa totoo lang, nakita ko rin ang pagbabago sa kilos mo. Hindi kaya dahil sa mutyang hawak mo? Itapon mo na nga yan. Mapapahamak tayo dahil sa pesting bato na yan, eh. Ewan ko. Pero kahit na ano mangyari, hindi ko to tatapon. Ano ka ba naman, Simon? Bahala na. Naguguluhan na talaga ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Ni ayaw gumana ng utak ko. Gulong-gulo na ako. Halos mapasabunot sa sariling buhok si Simon habang sandaling nagpahinga sa pagtakbo. Mas lalo pa siyang naguluhan nang marinig niya ang boses
ng nakasalubong nilang baboy ramo. Sinabi nitong magtago raw sila sa makapal na dahon ng halamang gubat sa mismong pinagdukalan raw nito ng lupa para daw matalo ng amoy ng baboy ang dugong umaagos sa tuhod ni Buboy. Diyos ko, pati ba naman baboy ramo? Nagsasalita na rin? Ano? Dali, bilisan na natin tumakbo, Buboy. Kailangan daw natin magtago sa malagong halaman na nakikita kong pinuntahan ng baboy ramo. Siya nagturo sa atin para makatakas tayo sa matalas nilang pang-amoy. Walang nagawa si Simon kung hindi ang hindi muna pansinin ang mga bagay na naririnig niya sa kanyang paligid. Kung tama ang hinala niya, may kapangyarihan ang hawak niyang mutya. Kaya't sinundan sila ng mga halimaw na ni pangalan ay hindi niya masambit. Saktong pagtago nila ni Buboy sa makapal na halamang itinuro ng baboy ramo, dumating ang mga halimaw na humahabol sa kanila. Malapitan nilang nakita ang totoong itsura ng mga ito na halos magpatigil sa kanilang paghinga. Nanlalaki ang kanilang mga matang napataklob ng palad sa sarili nilang bibig dahil ang balat ng mga nilalang ay kulay berdeng lumot na may mabahong amoy, malangsa na masakit sa ilong. Umaangil na parang tunog ng asong nauulol. Ganon din ang mahahabang mga kuko sa daliri na ang itsura ay parang sa kamay ng palaka. Ang higit na napansin ni Simon ay ang pagbabago ng kulay ng mga mata nito, pati na ang pagbuka at pagsara ng 3 hiwa sa mukha nito. Sa hindi inaasahang pangyayari, nasaksihan nilang dalawa ni Buboy ang paraan nito ng paglapa sa usa na napadaan lang. Dinig na dinig ni Simon kung paanong umiyak at humingi ng tulong ang usa. Sa awa niya ay napakuyom siya ng kamao. Nanginginig ang kanyang katawan na pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Mas lalo silang kinilabutan nang mula sa tapat ng kanilang pinagtataguan, lumaki ang bibig ng halimaw na halos umabot sa sikmura nito. Parang ahas na kayang palakihin ang bibig para lumunok ng biktima ng buong buo. Kahit isang buong malaking usapa ang lapain nito ay magkakasya sa makunat nitong bunganga. Dinig na dinig nila ang pagkadurog ng mga buto sa malalagari nitong mga ngipin. Tumulo ang dugo ng hayop sa baba nito, pero dinilaan lang ng malasangan nitong dila ang umaagos na likido. Hindi na nakayanan pa ni Buboy ang takot sa kanyang nasasaksiyang mga eksena. Pasigaw itong tumayo at tumakbong papalayo kay Simon. Nagulantang ang mga halimaw sa malakas na pagsigaw ni Buboy habang tumatakbo papalayo sa tabi ni Simon. Pero hindi ito hinabol ng mga nilalang. Sa halip, sabay-sabay na napatingin sa gawin niya. Nakangising nakadipa ang mga braso na bakas ang pagkasabik sa tangan niyang mutya. Wala nang nagawa si Simon kundi ang tumayo at humabol sa kanyang kaibigan. Buboy! Saan ka pupunta? Bumalik ka! Anak ka ng teteng! Buboy, wag mo akong iwan dito! Huwag kayong lalapit! Halimaw kayo! Huwag kayong lalapit! Biglang nagsalita ang mga halimaw, katulad ng mga hayop. Hindi makikitang bumubuka ang bibig nito, pero malinaw niyang naririnig ang boses ng pinuno. Ang sabi nito ay ibalik ang mutyang pag-aari nila, dahil kung hindi, uubusin ito ang mga taong nakatira sa paligid ng lawa, kasama ang kanyang lola. Nagulat siyang parang kilala siya ng nilalang. Hindi! Alam kong hindi sa inyo to, at sa mga itsura niyong mga halimaw. Malakas ang kutob kong kinuha niyo lang din ito sa tunay na may-ari. Ang lawa ang may karapatan sa mutya. Kaya umalis na kayo! Ang papangit niyo! Dahil sa mga sinabi ni Simon, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng unang nagsalita. Nalantad ang malalagari nitong mga ngipin na may nakasabit pang karne ng usa. Dala ng bugso ng kanyang damdamin nang maalala ang ginawa nito sa kaawa-awang usa. Sinugod niya ito kahit walang dalang armas, kundi ang maliit lang niyang kamao na may lamang mutya. Dala ng matinding emosyon, nagawa niyang makalundag ng mataas, pabagsak sa kabilang likod ng mga kalaban. Mahigpit niyang itinago ang mutya sa kanyang kamay, habang walang tigil
ang pag-uumalpas ng liwanag sa kanyang kamao. Isinuntok niya ang mutya sa unang halimaw na nakatayo at ganun na lang ang gulat niya nang tamaan ito sa likod at pasadsad na bumagsak sa lupa. Mas lalong tumindi ang galit ng nilalang at pasugod na tumakbo sa kanyang kinaroroonan. Lumaki ang buka ng bibig nito para ikagat sa kanyang leeg, pero nakailag siya at sinalo ang mukha nito ng kanyang sipa. Bumagsak din ito sa lupa na umaangil sa matinding galit. Dahil sa nakitang bilis ng kilos niya, pinagtulungan siyang sugurin para atakihin ng mga alagad nito. Hindi niya nakayanan ang mas dumadaming puwersa ng kalaban. Habang nakikipagpambuno siya sa mga halimaw, ay naramdaman niya ang pagguhit ng sakit sa kanyang katawan dahil sa mga tinamong sugat mula sa kagat at kalmot ng halimaw. Bitaw! Bitiwan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Lola! Pero parang bingi ang katahimikan ng gabi sa bawat pagsigaw ng tulong ni Simon. Walang nakakarinig sa kanya. Iniwan na rin siya ng kaibigan, kaya't mas lalong naramdaman niya ang sakit na parang humuhukay sa kanyang kalamnan. Makirot na kayang magpahinto sa kanyang paghinga. Sa dami ng kagat sa kanyang katawan, malakas siyang napasigaw at nakita niyang nagsilapitan ang mga asong ligaw. Narinig niya ang mga sinabi nitong tutulungan siyang makatakas. Pagkasabi nito, ay nagbanta ito ng pagsugod, kasama ang iba pang mga naglalakihang aso. Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sabay-sabay na umatake ang mga asong ligaw sa kanilang kinaroroonan. Lahat ay dumamba na umaangil sa mga halimaw na nakakagat pa rin sa kanyang katawan. Nabitiwan siya ng mga ito at hinarap ang mga galit na aso. Kanya-kanyang lundagan na parang mga nag-aagawan pa sa putahing nasa kanilang harapan. Kitang-kita niya rin kung paanong niluray-luray ng mga halimaw ang katawan ng mga asong natatalo nito. Napuno ng pag-atungal ang buong paligid nang dahil sa mga asong nasasaktan. Kumalat ang masaganang dugo sa damuhan mula sa mga nahating katawan ng hayop. Saka umalingaw-ngaw ulit ang sigaw naman ng mga nilalang dahil sa tagumpay. Naubos ng mga halimaw ang mga asong tumulong sa kanya. Maya-maya pa ay dumating ang isang matangkad na lalaki, kasama ang kaibigan niyang si Buboy. May suot na salakot ang matanda na gawa sa abaka. Kulay itim ang damit pang itaas, na ang mahabang pantalon ay gawa sa malambot na tela. Hawak nito ang kanyang mahabang armas. Kung hindi siya nagkakamali, isa yung uri ng kagamitang panghuli ng isda. Isang tridente na ang itsura ay parang sibat na may 3 talim sa dulo. Hindi na nakatayo si Simon dahil nanlalabo na ang kanyang mga mata. Habang mahigpit pa rin niyang hawak ang mutyang pilit na inaagaw ng mga halimaw sa kanya. Nalaman niyang si Buboy ang dahilan kung bakit siya tinulungan ng matanda. Olimpino! Isaro Kumpirno! Layuan niyo ang bata! Dahil kung hindi, itatarak ko sa katawan niyo ang hawak kong salapang! Natigilan ang mga nilalang na magtatangka pa sanang lumapit kay Simon. Napaatras ang mga ito nang walang tigil sa pag-angil na kahit nasaktan ng mga asong nakalaban kanina ay hindi tumigil sa pag-angad na mapatay siya. Natatakot sila sa matanda na para bang matagal na nila itong kilala. Mabilis na kumaripas ng takbo ang mga halimaw palayo sa kanilang kinatatayuan. Pero bago tuluyang umalis ang pinunong nakatayo, ilang dipaan layo sa kanya, nagsalita itong may tonong pagbabanta. Nauubusin ito ang mga nakatirang tao na malapit sa lawa kapag hindi nila ibinalik ang mutya. Dumampot pa ito ng naghihingalong aso mula sa kanilang harapan. Winakwak nito ang tiyan ng aso at hinalukay ang lamang loob gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Wala man lang siyang nagawa para iligtas ang asong tumulong sa kanya. Napapikit si Simon at tumulo ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Habang naririnig niya ang huling boses ng aso,
na wag raw niyang sisisihin ang kanyang sarili sa mga nangyari sa kanila. Karangalan daw nilang ipagtanggol ang mutya ng perlas. Bago niya narinig ang tunog pagmuya ng halimaw, ilang minuto pa ang lumipas ay biglang tumahimik ang paligid. Tuluyan na ngang nawala sa kanilang paningin ang presensya ng mga halimaw. Saka naman ng dilim ang paningin ni Simon. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Mula sa malalim na pagkakatulog, naalimpungatan siya sa mahihinang palitan ng pag-uusap sa tabi niya. Nararamdaman din niya ang matigas na sahig na may banig na gawa sa abaka. Naririnig ni Simon ang boses ng nag-aalalang kaibigang si Buboy habang nakapikit ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay narinig niyang nagsalita ang matandang tumulong sa kanya. Alam kong gising ka na, bata. Dahil magalaw na ang talukap ng iyong mga mata. Kumusta ang sugat mo? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Dahan-dahan nang nagmulat ng mga mata si Simon at ang nag-aalalang muka ni Buboy ang nabungaran niya. Pasensya ka na, Simon, ha? Nahuli ako ng dating. Mabuti na lang at nakasalubong ko si Lolo Damian na nagmamadaling papunta sa kinaroroonan mo. Kaya nakahingi kagad ako ng tulong sa kanya. Patawarin mo talaga ako, tol. Natakot ako at iniwan kita. Nadala lang talaga ako sa mga nakita kong paglapa ng mga halimaw na yon. Ayos lang, tol. Salamat pa rin kasi bumalik ka. Dahil kung hindi, baka patay na ako ngayon. Hindi ako makapaniwalang ligtas ako ngayon, tol. Mula sa kubo kong ito, naglalagay ako ng tali na may nakalawit na lata para magsilbing palatandaan kapag may ibang nakakapasok na nilalang. Bigla ko narinig ang komosyon ng mga nag-aaway na mga hayop, pati ang malalakas na pagsigaw mo, Simon. Tapos, nakasalubong ko naman itong si Buboy. Inilarawan niya sa akin ang mga itsura nila. Nagulat ako sa mga nalaman ko kung paano nakarating ang mga aswang na umbat sa gubat na ito. Yun naman pala ay nakuha mo ang mutya ng perlas na pag-aari ng lawa. Tuluyan nang napabalikwas ng bangon si Simon na nagtatakang napatingin sa muka ng matanda. Kung titignan ay parang edad 65 taong gulang na ito dahil sa mahabang kulay puting balbas nito na medyo mahabang umaabot sa leeg. Kulubot ang balat pero kakaiba ang kutis. Maliksi ang katawan na parang kilos ng edad na 40 taong gulang. Saka lang naramdaman ni Simon ang masakit na sugat sa kanyang katawan. Nakabakas pa ang sariwang dugo sa ibabaw ng telang ginamit na pangbenda sa kanyang mga binti at braso. Teka po, Lolo. Ano po bang klaseng nilalang ang mga aswang na umbat? Hindi po ba't pangalan yun ng lawa? Marami ang misteryong bumabalot sa lawa na patuloy na binabaliwala ng mga tao. Madalas na rin ang pagbubuwis ng buhay ng mga mangingisda na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Nabulabog mo mga aswang na nakatira sa lawa, iho, dahil sa mutyang nakuha mo. Teka lang po, Lolo. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Hindi pa rin po naging malinaw sa amin kung ano po bang klaseng nilalang ang aswang na umatake kay Simon. Ang aswang na umbat ay kamag-anak ng mga syokoy. Pero mas mabangi sila sa lahat ng nilalang na nakatira sa tubig dahil pwede rin sila sa lupa. Sila ang dahilan kung bakit marami mangingisda ang nawawala at hindi na makita-kita ang katawan. Para silang mga ahas na nilulunok lang nila ang mga biktima. Hindi sila nagtitira ng kahit na anong bakas dahil may kakayahan silang magpalaki ng bibig na kasya ang tao o hayop na gusto nilang kainin. Tama po kayo, Lolo. Nakita po namin ang kanilang lumalaking bibig na halos tumaklob na po sa kanilang muka. Kahit nga po ang dugong umaagos sa katawan ng biktima ay sinisimot nila gamit ang malaahas nilang dila. Sobrang nakakatakot po talaga, Lolo. Nakakabaliw ang kanilang mga itsura. Kaya ako nga po iniwan si Simon nang dahil po sa sobrang takot ko eh. Kasama po ang mga magulang ko sa naging biktima nila, Lolo. Ang masakit pa, walang magawa ang kapitan para puksain ang mga salot na halimaw na yun. Kaya't paano po sila mapipigilan, Lolo? Dahil walang makakatalo sa kanila
maliban sa taong may tangan ng mutya ng perlas. Ano po, Lolo Damian? Kung ganun po, si Simon po ang taong yun? Oo, siya ang pinili ng lawa para ipagtanggol sila sa namumunong aswang na umbat. Para sa kanila, isang salot ang nilalang na umuubos sa kanilang kapwa-isda. Gusto na nilang makalaya sa kalupitan ng mga halimaw na yon. Ang inaalala ko lamang sa ngayon ay ang kaligtasan ng mga tao rito sa atin. Hanggat nasa iyo ang mutya, hindi sila matatahimik. Patuloy ka nilang guguluhin. Makapangyarihan ang batong hawak mo, Simon. Kaya't huwag mong hahayaang mawala ito dahil may kapalit. Kaya po ba, nakaya kong kausapin po mga hayop sa lupa at tubig? Nagagawa ko rin po silang utusan at naririnig ang kanilang mga boses? Tama ka. Dahil yan ang kakayahan ng mutya na hawak mo. At ikaw lang din ang nakakakita sa liwanag na taglay ng bato. Magagawa mo marinig ang mga boses ng lahat ng mga hayop sa iyong paligid. Dahil ikaw ang bukod tanging hinirang na lalaban sa mga aswang na umbat. Kaya't sikapin mong huwag mabigo dahil may kapalit na parusa kapag hindi mo na ibalik sa dating pwesto ang mutya ng perlas. Pero, bata pa po si Simon. Paano niya po lalabanan ang mababagsik na halimaw na yun, Lolo? Kung mga aswang sila, matatalo rin po ba sila ng mga asin na isasaboy po sa kanila? Yan ang pagkakamaling magagawa mo kapag sinabuyan mo sila ng asin. May mga halimaw na sadyang nilikha na hindi takot sa asin. Sa halip, kaya nilang magpagaling ng sugat sa tulong ng asin. Sila ang mga umbat. Kung ganun po, paano ko po sila matatalo kung puro mutya lang po ang ipanlalaban ko? Nakita niyo naman po ang nangyari sa akin. Matatalo mo ang mga umbat sa tulong ng salapang o ng tridente dahil wala rin silang ipinagkaiba sa mga isda. Sa lapang? Ito po ba yung nakita kong hawak niyong armas? Bago ko po ako nawala ng malay? Itinaas ni Lolo Damian ang tinutukoy nitong armas. Isang uri ng salapang na katulad sa tinidor. May 3 talim sa dulo na kasing tulis ng sibat. Habang ang hawakang bilog na bakal, kulay puti at may katamtamang bigat na kayang buhatin ng katulad niyang bata. Pero mas kilala ito sa tawag na tridente. Pagkatapos ay iniabot yon ni Lolo Damian kay Simon. Unin mo sa data. Kahit na anong mangyari, wag na wag mong hayaang mabawi sa iyo ang mutya. Gamitin mo ang tridenteng ito dahil may kapalit na parusa kapag hindi ka nagtagumpay. Ano pong parusa, Lolo Damian? Kamatayan o itsura. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Simon. Bigla siyang hindi naging sigurado kung itutuloy ba niya ang pagtanggap sa armas at mutya. Napapalunok pa siya ng laway habang titig na titig sa sandata. Hanapin mo ang gabay na isda ng mutya ng perlas. Matuturuan kanyang gumamit ng mga orasyong makakapagbigay bisa sa mga sandatang nasa iyo. Tandaan mong walang dapat na makaalam ng tungkol sa mutya. Nasa leeg mo na ang bato at liliwanag lang yan sa sandaling makaharap mo ang mga aswang na umbat. Mag-iingat ka. Dahil kaya rin nilang makita ang liwanag na nanggagaling sa mutya. Kaya gumawa ako ng maliit na tela para ibalot sa bato. Magagawa mong makausap ang mga nilalang na naninirahan sa kagubatan dahil ikaw ang bagong tagapagbantay ng kalikasan maging ng lawa. Kinuha niya ang armas at inilapag sa tabi niya. Saka lang iginala ni Simon ang kanyang paningin sa silid na pinagdalhan sa kanya ng matanda. Yari iyon sa sawali at ang sahig ay gawa sa kawayan. May 2 bintana sa kanyang kinaroroonan. Natanaw mula sa loob ang malawak na kagubatan. Maliwanag na ang sikat ng araw. Kalat na ang liwanag sa paligid. Biglang naalala ni Simon ang tungkol sa gabay. Oo nga pala, nakausap ko na po ang isdang gabay ng mutya. Natakot nga po ako dahil sa bigla niyang pagsasalita eh. Kahit po ako,
Hindi na rin po ako makapaniwala sa mga nangyayari. Kung hindi ko po nakita ang mga eksena kanina, iisipin kong pareho na kayo nababaliw ni Lolo Damian. Akala ko nung una naglolo ko lang po si Simon, pero hindi pala. Dahil ganyan talaga ang isip ng tao. Hindi sila naniniwala sa mga kababalagan hanggat hindi sila mismo nakakakita para patunay. Inimin mo muna, Simon, ang dinikdik na katas ng dahon ng sambong. Makatutulong yan para bumalik ang lakas mo at tuluyang gumaling ang mga sugat mo. Tandaan mo ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo, Simon. Mapapatay mo lang sila kapag nasambit mo ang orasyong kayang sumunog sa kanilang katawan gamit ang tridente. At sa oras na may makabalik sa lawa na kahit 2 umbat, makakaya nilang magpagaling ng kanilang mga sugat. Matagal na hindi nakapagsalita si Simon. Bigla niyang naalala ang tungkol kay Lola Iska, kung gaano na lang ang pagtutol nito na wag siyang pumunta sa lawa. Ganon din si Buboy na tumakas lang din sa kanyang mga magulang. Diyos ko, kailangan na nating umuwi. Mapapagalitan na ako ng nanay ko. Natitiyak kong hinahanap na nila tayo dahil hindi tayo nakauwi kagabi. Saka, pati ng lola mo, Simon. Pero, paano ko ipapaliwanag kay Lola ang mga benda ko sa katawan? Mag-aalala siya sa akin. Dapat yan ang pumasok sa isip nyo bago kayo nagdesisyon para takasan ang pamilya nyo. Paano kung sa paghahanap nila sa inyo ay mapahamak sila? Makakaya ba ng mga konsensya nyo? Lalo pa't nagkalat na ngayon ang mga aswang na umbat. Alalahanin ninyong wala silang pinipiling oras kahit pa may presensya ng araw. Diyos ko, bigla po akong kinabahan dahil sa mga sinabi niyo Magsilbing aral sana sa inyo ang nangyari ngayon. Dahil sa ginawa mo, Simon, bigla ka tuloy nagkaroon ng mabigat na tungkulin na hahamon sa buhay mo. Dahil sa katigasan ng ulo nyo. Kung nakinig kayo sa mga sinabi nila, wala sanang mapapahamak. Hindi ko po pinagsisisiyang napunta po sa akin ng mutya ng perlas. Dahil magagawa ko na po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking mga magulang. Kung tamang sila nga ang mga aswang na pumapatay sa mga tao, dapat lang na mapigilan ko po sila. Nangyari lang ang pambibiktima ng mga umbat dahil sa walang habas na pagkonsumo ng mga tao sa pagkain nila. Kaya't naghahanap sila ng pagkain sa lupa. Kaya lang, nakatikim na sila ng karne ng tao. Kaya patuloy silang nambibiktima. Ang paggamit ng mga dinamita ang isa sa itinuturong dahilan kung bakit pati ang mutya ay nawala sa tamang pwesto. Kumukuha lang sila ng kapalit. Sana matuto ang mga tao na huwag ubusin ang paggamit sa yaman ng tubig dahil marami ang madadamay sa pagkakamaling ginawa nila. Tara na, Simon. Umuwi na tayo. Kung kaya mo nang maglakad, Simon, sige na. Pwede na kayong umalis. Pinakiramdaman ni Simon ang paligid, pati na ang kanyang mga sugat, kung gaano pa ito kasakit. Hinawakan niya ang suot na kwintas na may nakabalot na tela, sa kadahan-dahang bumaba ng katre. Hinuha na rin niya ang salapang at nag-umpisang humakbang. Parang nagdahilang nawala ang sakit at konti na lang ang nararamdamang kirot. Kaya naman, nagtatakang napatingin siya sa matanda. Hindi niya maiwasang hindi mag-isip kung sino ba talaga si Lolo Damian. Bakit marami itong alam sa mutya at sa aswang na umbat? Magtatanong na sana si Simon nang biglang nagsalita si Buboy. Tara na! Bigla akong nag-alala sa mga magulang ko Paano kung totohanin ng pinuno ng mga aswang ang tungkol sa banta nito? Diyos ko, hindi ko kayang mawalan ng mga mahal sa buhay. Tara na, Simon! Kaya nga magtulungan kayong magkaibigan. Yan lang ang magagawa ng bawat isa sa inyo para protektahan ang mga tao. Kunin mo, Buboy, ang nakasabit na itak sa dingding nang kahit papano may sandata ka rin laban sa kanila. Marami sila at huwag niyong maliitin ang kanilang kakayahan. Higit pa sila sa inaakala nyo. Pagkatapos magpaalam sa matanda, ay dahan-dahang naglakad sina Simon at Buboy papasok sa loob ng kakahuyan. Madalas ang paglinga ng magkaibigan sa hulihan ng daan. Kahit kalat na ang liwanag sa paligid, ay pakiramdam nila na may aswang pa rin na nakaabang sa kanila. Lalo pa at sa bawat daanan nilang lupa ay may mga hayop
na nagugulat sa kanilang mga presensya. Pati na ang paminsan-minsang pakikipag-usap ni Simon sa mga nakakasalubong na hayop sa gubat. Tuwang-tuwa naman si Buboy na nauutusan ni Simon ang mga hayop, pero napawi ang ngiti nila sa labi nang madaanan ang taong naging biktima ng mga umbat. Katulad ng dati, maraming taong nakikiusyoso. Nakasilip na rin ang dalawa sa umpukan ng mga taong bakas ang matinding pag-aalala sa mga muka. Halos tumalon sa iyak si Buboy nang makilala kung sino ang nakahandusay sa damuhan. Habang pinagkakaguluhan ng mga tao, kitang-kita ni Simon ang pagluhod ni Buboy sa tabi ng biktima na walang iba kundi ang ama nito. Tay! Tatay ko! Bakit? Ano ginawa nila sa inyo? Diyos ko, tatay ko! Ang tatay ko! Pinatay ng mga halimaw! Tay! Parang binabasag ang dibdib ni Simon habang pinapanood ang paghagulgol ng iyak ng kaibigan niyang si Buboy. Yakap-yakap nito ang wala ng buhay na katawan ng ama. Ang mga laman loob ay nagkalat pa sa damuhan. Ang mas masakit pa, nalaman ni Buboy na namatay ang ama dahil sa paghahanap sa kanila. Parang mababaliw ito sa pagsisisi sa sariling pagkakamali. Maging si Simon, nakaramdam din ng konsensya dahil sa nagawa niya. Namatay ang ama ng kaisa-isa niyang matalik na kaibigan at kasama siya sa dapat nasisihin. Kailan pa kayo kikilos? Hindi pa rin ba kayo maniniwala? Mga aswang na umbat ang gumawa nito. Uubusin nila tayo. Sila ang pumatay sa ama ko. Mga demonyo sila! Mga demonyo sila! Tama na Buboy. Hindi sila naniniwala sa'yo. Bitiwan mo ako! Nang dahil sa mutya, namatay ang tatay ko! Umalis ka na! At wag ka lang magpapakita sa akin kahit kailan! Oo na. Kasalanan ko na. Masama akong kaibigan. Patawarin mo ako, Buboy. Hindi ko sinasadya. Iyak lang ang naging tugon ni Buboy na muling niyakap ang katawan ng ama, habang ang mga tao naman ay hati ang opinyon. Mas lamang ang hindi naniniwala dahil kagagawan daw yun ng buwaya sa lawa. Kahit na anong gawin nila, wala talagang naniniwala sa kanila. Maya-maya pa ay narinig niya ang umiiyak na boses ni Lola Iska na mahigpit na yumakap sa kanyang likod. Pero na makabawi sa pag-aalala, ay malalim na kurot sa tagiliran ang ginawa nito. Aray Lola, tama na po. Masakit po ang mga sugat ko sa katawan. Tama na po. Ano ginawa mo? Na ako mababaliw sa kakahanap sa'yo. Bigla ka nawala sa tabi ko. Hinanap kita. Kayo ni Buboy. Kita mo na ang nangyari. Nang dahil sa katigasan ng ulo nyo, may isang buhay na naman ang nawala. Patawarin niyo po ako, Lola. Hindi ko po sinasadya. Alam ko po nagkamali ako. Si Buboy po. Kawawa naman po siya, Lola. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Kasalanan ko po. Hindi na maibabalik ang buhay na nawala. 5 beses na itong nangyayari sa loob lamang ng 1 buwan. Ngayon lang din nangyari ang ganitong pagpaslang na nag-iwan sila ng bakas. Kaya maghihigpit si Kapitan. Pababantayan na niya ang paligid ng lawa. Wala na ring mga tao ang maaaring lumabas sa itinakdang oras. Tara na, Apo. Natatakot na ako sa lugar na ito. Pero paano po si Buboy? Paano po ang kaibigan ko? Hayaan mo muna siyang mapag-isa. Masakit ang mawalan ng ama, lalo na't hindi pa niya alam na hanggang ngayon ay hindi pa nagkakamalay ang kanyang ina dahil sa mga nangyari. Tara na, umalis na tayo rito. Yakap ang bewang ni Simon ng braso ni Lola Iska. Inalalayan siya nitong maglakad pauwi sa kanilang bahay. Mabibigat ang hakbang na hindi may alis ang kanyang paningin sa nakaupong kaibigan sa damuhan. Awang-awa siya dito at galit naman ang nararamdaman niya para sa mga aswang na pumatay sa ama ng kanyang kaibigan. Pagkarating na pagkarating ni na Lola Iska at Simon
ay naupo si Simon sa upuang gawa sa kahoy. Saka lang siya nakaramdam ng matinding kalungkutan sa nangyari sa kaibigan. Idagdag pa na hindi niya alam kung paano niyang ipagtatapat sa kanyang lola ang tungkol sa mutyang hawak niya. Siguradong mag-aalala ito at mas lalo siyang paghihigpitang umalis ng bahay. Saglit na nawala sa kanyang paningin si Lola Iska. Pagbalik ay may dala na itong isang basong tubig. Baka sa mga mata nito ang matagal na pag-iyak. Halata rin na hindi ito nakatulog ng maayos dahil sa namamaga nitong muka. Alis na tayo sa lugar na ito. Hindi ko na matagalan ang takot na nararamdaman ko sa tuwing may mamamatay na tao nang dahil sa halimaw na tinutukoy nyo kanina. Hindi po ako sasama, Lola. May tungkulin po akong dapat nagampanan. Nabasag ang hawak nitong baso sa sahig na hindi pa kinukuha ni Simon sa kamay ni Lola Iska. Napatingin siya sa nagkalat na bubog sa sahig. Pero pag-angat niya ng muka, ay nakita niya ang takot sa muka ni Lola Iska. Nakatingin ito sa suot na kwintas ni Simon na kahit balot pa ito ng tela, ay tila ba pamilyar ito sa matanda. Simon, apo, paano napunta sa'yo ang mutya? Ibalik mo yan sa lawa. Itapon mo yan. Lola Iska, alam niyo po ang tungkol sa mutya ng perlas? Papanong... Akin na, ibigay mo sa akin ang mutya at ako magtatapon sa batong yan. Lola, tama na po. Ang tanong ko po muna ang sagutin niyo. Paanong alam niyo po ang tungkol sa mutya na ito? Pwede ba, apo? Nakikiusap ako sa'yo, ibigay mo sa akin ang mutya. Isang sumpa ang pagkakaroon ng mutya. Hindi yan dapat na nandito. Hindi po ito isang sumpa, Lola, kundi isang kapangyarihang magagamit ko laban sa mga aswang na umbat. Hindi! Katangahan ang nasa isip mo. Ipapahamak ka ng mutya na yan. Isang sumpa na sisira sa buhay mo. Kagaya ng nangyari sa mga magulang mo. Yan ba ang sinasabi mong tungkulin? Opo, Lola. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Bago namatay ang nanay mo, kasunod ng tatay mo, siya ang unang nakakuha ng mutya. Tignan mo nangyari sa buhay ng iyong ama. Namatay siyang walang nagawa, kundi ang panoorin ang pagkamatay ng iyong ina. Binihag ang nanay mo ng mga umbat, kapalit ng mutya. Pero nilinlang ang tatay mo at nabigo. Teka, hindi ko po maintindihan ang mga sinasabi niyo, Lola. Kaya po ba hindi niyo ako pinapapunta sa lawa? Dahil alam niyo rin po ang tungkol sa mga aswang na umbat na nakatira sa tubig? Paano niyo pong natiis na hindi ipagtapat sa akin ang totoo, Lola? Dahil kapag nababanggit ang pangalan nila ng paulit-ulit sa isang pag-uusap, para mo na rin silang tinatawag, apo. Kaya ngayong hawak mo na ang mutyang matagal na nilang hinahanap. Nasa panganib tayo. Lahat ng mga taong nakatira dito sa baryo. Mamamatay tayong lahat. Kasabay ng malakas na pagsigaw ni Lola Iska, ay malakas ding bumalandra ang pinto sa kusina. Nawasak na iniluwa ang naglalaway na halimaw. Nakangising nakatingin sa gawin nila. Bakas sa mukha ng nilalang ang matinding pagkauhaw sa dugo. Dahil maging ang alaga nilang kuneho ay dinukot nito sa kulungan at walang awang nilapa sa harap nila. May halimaw! Tumakas na po kayo, Lola! Diyos ko, kahit araw ay umaatake mga nilalang na halimaw na ito. Lola, pakiusap po, tumakas na po kayo! Iligtas niyo po ang sarili niyo! Hindi pa man nakakaakbang si Lola Iska, ay nasira na ng mga halimaw ang dingding sa harap ng kanilang balkonahe. Dahil gawa lang sa pawid ang dingding, madaling nasira ng mga aswang ang kanilang kubo, kahit punong-puno ng katanungan ang isip ni Simon. Mabilis niyang dinampot ang nakasandal na tridente sa bangkong inuupuan niya kanina. Hinarangan niya si Lola Iska para protektahan ito. Biglang lumiwanag ang hawak niyang sandata na patuloy na iwinawasiwas ang armas sa dalawang umbat na magtatangkang sumugod sa kanila. Habang maririnig ang malalakas na pag-angil na parang nagagalit na asong nauulol. Si Lola Iska naman ay nanginginig na sa takot na nakatago sa likod ni Simon.
Saktong paglundag ng unang nilalang na dumating sa kubo, ay sinalo naman niya ng pag-atake gamit ang tridente. Bumaon ang talim sa dibdib ng halimaw. Nakita niyang lumiwanag ang suot niyang mutya, pati na ang hawak niyang sandata. Ang hawakan nitong bakal ay uminit, na tumulay hanggang sa dulo. Halos mabingi si Simon sa lakas ng sigaw ng umbat, dahil sa napapaso nitong balat, pati ng laman. Bumagsak ito sa sahig na kawayan. Sa kanya nilapitang ipinakita sa kasamahan nito ang matindi niyang galit sa halimaw. Nagkikikisay na bumubula ang bibig ng halimaw. Habang nakatirik ang mga mata, bumulwak ang dugo mula sa laman na tinamaan ng talim. Napatay mo, Apo! Simon! Sa likod natin! Sa lakas ng sigaw ni Lola Iska, ay mabilis din ang ginawang pag-ikot ni Simon para salubungin ng hawak niyang armas ang galit na aswang. Mabuti na lang at tinamaan niya ito sa leeg na halos lumampas ang talim sa batok nito. Nanginginig ang boses na pilit inaabot ang mutyang nasa leeg ni Simon. Tinadyakan niya ito, kaya't natumba rin ito sa saig sa tabi ng una niyang napatay. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyong pagpatay sa aking mga magulang, pati na sa aking alaga, at sa tatay ng kaibigan ko! Itinarak ni Simon ang talim ng tridente sa dibdib nito. Kagaya ng nangyari kanina, nasunog rin ito sa init na taglay ng kanyang sandata. Idagdag pa ang pagbaon ng talim sa laman nito. Naluluwa sa galit na inikot ang talim sa dibdib ng aswang. Bumulwak ang kulay itim na dugo na may amoy malangsang masakit sa ilong. Halos wala siyang patawad na paulit-ulit niyang sinaksak ang katawan ng umbat. Tama na, Apo! Tama na! Masyado ka na nagpapadala sa galit mo. Umalis na tayo rito. Hindi tayo ligtas dito. Kailangan ko po kayo madala sa ligtas na lugar. Kay Lolo Damian, doon po muna kayo titira pansamantala hanggat hindi ko po natatalo ang mga umbat. Sino? Sinong Damian? Siya po ang gumamot sa sugat ko. Sa kanya rin po galing ang tridente. Ligtas po kayo sa bahay niya. Tara na po. Nararamdaman ko pong malapit na silang makarating sa bahay natin. Mukhang tututuhanin po ng mga umbat ang banta nila sa baryo. Sa sandaling hindi ko maibalik ang mutya. Diyos ko, bakit ba nangyayari ito sa atin, Apo? Bakit ikaw pa ang pinili? Natatakot ako. Baka mapahamak ka at mawala ka rin sa akin. Hindi po mangyayari yun, Lola. Hanggat nasa panig po tayo ng kabutihan, wala pong makakatalo sa atin. Malalaki ang mga hakbang nila na lumabas sila sa nawasak nilang bahay. Naluluwang muling pinagmasdan ni Simon ang namatay niyang alaga. Saka mabilis na tinahak ang daan papunta sa kagubatan para ihatid lamang ang matanda sa bahay ni Lolo Damian. Nadaanan niya ang lawa at nilapitan niya nang maalala niya ang gabay ng mutya, ang isdang una niyang nakausap. Ano pa ginagawa natin dito, Apo? Nasa panganib ng lugar na ito. Hindi tayo pwedeng manatili sa lawa. Wala po akong nararamdamang panganib sa tubig. May kailangan lang po akong kausapin, Lola. Ilinisan muna ni Simon ang talim ng tridente, maging ang kanyang brasong tinalsikan ng dugo ng umbat. Saka lang din niya naramdaman ang pagkirot ng sugat sa hita. Pero dahil sa tulong ng mutya, napapanatili niya ang lakas ng kanyang katawan. Maya-maya pa ay lumitaw ang isdang gabay ng mutya ng perlas. Magmadali ka, Simon! Wala nga mga nilalang sa loob ng lawang ito. Nagkalat sila sa kagubatan para ubusin ang mga tao sa palibot ng baryo. Iligtas niyo sila at kahit na anong mangyari, wag mong ibibigay sa kanila ang mutya. Paano ko sila matutulungan? Hindi ko nga alam kung paano gamitin ang bisa ng mutya. Saka, bakit nakakaya nilang umatake kahit may presensya pa ng araw? Dahil nga wala ang mutyang bumabalanse sa lahat ng nilalang na nakatira sa tubig, maging sa lupa. Habang wala sa tamang pwesto ang mutya, hindi matatahimik ang baryong ito. Tanging ikaw lang ang makakatulong sa amin. Apo, ano ba nangyayari? Bakit parang nakakausap mo ang isda? Tama po kayo, Lola. Talagang nakakausap ko po ang lahat ng mga hayop na nakatira sa tubig at lupa. Kaya ko rin po silang utusan sa tulong ng mutya. Wala nang oras, Simon. Ilagay mo ang sandata sa tubig. Saka mo
ubusin ang mga tao. Kaya kailangan mo magmadali. Kailangan mo rin maibalik ang mga aswang sa lawang ito at ikulong sa pamamagitan ng mutya. Ganun na nga ang ginawa ni Simon. Pagkalapat niya sa armas na tridente sa tubig, lumiwanag ito kasabay ng paghaplos niya sa mutya. Parang may naramdaman siyang malakas na enerhiyang gumapang sa buo niyang pagkatao. Mahirap ipaliwanag, pero parang nawala ang sakit ng mga sugat niya. Pero nandoon ang marka ng kagat. Hindi na nga lang niya maramdaman pa ang kirot na parang kusang binura ng mutya. Sa halip, parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang lahat ng yun ay nasaksihan ni Lola Iska habang nakaawang ang bunganga. Bagamat hindi nito nakikita ang liwanag, pero nararamdaman nito ang malakas na puwersang nanggagaling sa buo niyang katawan. Susunod ka lang sa dikta ng isip mo para masambit mo ng maayos ang orasyon. Ako naman ay hihingi ng tulong sa mga kasamahan ko para matulungan ka. Kung sakaling may babalik mo dito ang mga umbat, pipigilan namin sila para maibalik mo sa dating pwesto mo, Tsa. Pagkasabi nito ay mabilis na lumangoy ang gabay palayo sa kanila. Halos manlaki ang mga mata ni Simon. Nang pagkalipas ng ilang minutong pananatiling nakatayo, ay muling lumitaw ang gabay kasama ang mas maraming isda. Lahat ay nagpapasalamat sa kanya at ipinagdadasal na sana ay magtagumpay ang batang si Simon. Malalaki ang mga akbang ng paa nang magtungo sila sa kagubatan. Pinakiramdaman din ni Simon ang bawat galaw ng mga dahon sa paligid, lalo pa at kasama niya si Lola Iska. Hanggang nagulat na lamang siya sa paglitaw ni Buboy sa tabi nila, kasama ang iba pang mga taong sugatan. Ako sila rito sa gubat. Nagsimula na sila sumalakay kanina. Kaya nalaman ko rin na sinugod na rin kayo ng mga aswang dahil nakita ko nawasak ang dingding nyo at may dalawang nakaandusay na umbat. Hindi na ba masama ang loob mo sa akin, Buboy? Walang dahilan para magtanim ako sa inyo ng sama ng loob. Hindi na may babalik ang buhay ng aking ama, tol. Patawad nabigla lang ako. Pero, paano ang libing ng tatay mo? Tumungo si Buboy at nakita niya ang masaganang luha sa mga mata nito na agad din namang naintindihan ni Simon. Teka, Buboy, ang ibig bang sabihin ng luha mo? Kahit wala ng buhay ang katawan ng ama mo, kinain pa rin nila? Oo, marami sila, Simon. At ang mga kasama ko lang ang nakaligtas. Marami ang sugatan sa kanila. Kaya nga kailangan ko silang dalhin kay Lolo Damian para dun gamutin. Sasagot pa sana si Simon nang bigla niyang narinig ang malalakas na sigawan ng mga taong kasama ni Buboy at halos manlaki ang mga mata ni Simon nang makitang inaatake na sila ng mga kalaban. Dahil sa takot ay kanya-kanyang takbo ang mga kababaryo nilang gustong maitakas ang sariling buhay. Mabilis na kumilos si Buboy, pati na si Simon, para salubungin ang higit 10 mga umbat. Bawat takbo pasalubong sa mga aswang ay galit na pinuntirya niya ang mga dibdib ng halimaw. Bawat tamaan ng kanyang sandata ay malakas ding bumabagsak sa lupa. Nagkikikisay na parang nakukuryente. Idagdag pa ang pahabol na pag-atake ni Buboy gamit ang itak. Ginigilitan nito ang leeg ng halimaw na parang nagkakatay lang ng manok. Dala ng matinding pagnanais na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama, ang dating matatakotin na si Buboy ay natutong lumaban. Halos hindi makita si Simon sa malakidlat nitong pagkilos. Parang hangin lang kung dumaan na sa bawat tamaan ng sandatang tridente ay bumabagsak ang kalaban sa damuhan. Bumubula ang bibig at naninigas ang mga panga na hindi maibuka ang mga lumalaki nilang bunganga. Saka lang nagkakaroon ng pagkakataon ang mga taong makaganti sa mga umbat. Pinagtutulungan ng taong bayan ang mga nakahigang aswang hanggang sa malagutan ito ng hininga. Ang natitira namang mga aswang na nababaunan ng talim ng armas ni Simon ay sinambitan niya ng orasyon. Ludum! Hominum purem! El reper! El omenos! Domenos aguar! Sa pagtataka ni Simon, lahat ng mga nilalang na tinatamaan ng kanyang tridente ay biglang nasusunog
na parang tinamaan ng malakas na bultahe ng kuryente. Halos hindi makilala ang mga katawan ng umbat. Gulat na gulat ang tao sa mga salitang nasambit ni Simon. Bakas sa mga mukha nila ang pagtataka kung paanong nagawa ng isang bata ang malakas na pag-atake sa mga kalaban. Hindi rin sila makapaniwala sa bilis ng kilos ni Simon. Nagawa niyang mapatumba ang 10 halimaw, pero hindi pa lubos ang kanyang kasiyahan dahil wala sa mga aswang ang pinunong nagbanta sa buhay ng mga tao. Maraming salamat, Apo. Hindi ko alam na ang tungkuling sinasabi mo ay ang pagliligtas mo sa ating mga kababaryo. Natakot akong baka hindi mo magawa. Pero pagkatapos kong makita ang pakikipaglaban mo, nagulat ako at natuwa. Nagawa mo silang talunin. Napatay mo mga halimaw. Siyempre po, Lola. Kasama yata ako. Singit ni Buboy sa usapan na napangiti naman kay Simon at ginulo ang buhok ng kaibigan. Parang walang nangyaring muli silang naglakad papunta sa bahay ni Lolo Damian. Pero pagdating nila sa kubo ng matanda ay nagulat sila sa nadatnang ayos ng dingding. Nasira ang mga halamang gamot. Bakas ang matinding gulo sa nangyari sa loob ng bakuran. Pati ang ilang mga napatay na aswang na nagkalat sa lupa. Wala ang matanda roon, pero nakabukas ang pinto, kaya pansamantalang pinapasok ni Simon ang mga taong nakaligtas sa loob ng bahay. Sa tulong ni Lola Iska, ito na ang gumamot sa sugat ng mga taong nasaktan sa pag-atake ng mga halimaw na umbat. Saktong may nakapwestong kulay itim na pusa sa bintana ng silid ng matanda. Kinausap niya ito para malaman kung ano ang totoong nangyari kay Lolo Damian. Nalaman ni Simon na magkakasabay silang inatake ng mga halimaw at dinala ng mga umbat ang matanda para gawing bihag kapalit ng mutya. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil alam na niyang mangyayari ito. Napatunayan niyang parang tao rin mag-isip ang mga aswang at dahil sa mga nalaman, nag-aalala siyang napahaplos sa kwintas. Gagawin niya ang lahat para hindi mabigo sa ibinilin ng gabay na isda tungkol sa pagprotekta sa mutya. Pero bakit kailangan may magsakripisyo? Ano na ang gagawin mo ngayon, Apo? Kung bihag na mga umbat ang matandang tumulong sa iyo. Nararapat lang na gumanti ka ng utang na loob para tulungan din siya. Pero, ang kailangan po nila yung mutyang nasa leeg ko. Kahit na ano pong mangyari, hindi ko hayaang mapunta to sa kanila. Mas marami po ang mamamatay, Lola. Sinasabi mo bang isasakripisyo natin ang buhay ni Lolo Damian para lang sa mutya na yan? Yan na nga ba sinasabi ko? Parang nangyari na rin ito dati. May magsasakripisyo ng buhay para sa nakararami. Nag-aalala po ako. Nahihirapan po ako magdesisyon. Natatakot akong magkamali at isang buhay na naman ang mawawala. Ako man ang nasa kalagayan mo, Tol. Mahihirapan din ako magdesisyon. Isa, laban sa marami. Kung may kakayahan kang makipag-usap sa mga hayop, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanila? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Simon at isa-isang pinagmasdan ang mga taong sugatan na nakahiga sa katre. Saka malungkot na napatingin kay Lola Iska na naghihintay sa magiging desisyon niya. Basta ako, nasa likuran mo lang ako palagi, Tol. Kahit na anong maging desisyon mo, sasama ako sa'yo. Tama si Lola. Kailangan kong humingi ng tulong sa mga hayop na nakatira dito sa gubat. Lola, iiwan muna kita rito kasama ng nanay ni Buboy. Kailangan namin makipagkita sa mga asong gubat para humingi ng tulong laban sa puwersa ng mga umbat. Mag-iingat kayo, Apo. Gawin niyo ang lahat para hindi magtagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Inihanda ni Simon ang kanyang mga kagamitan kasama ang kaibigan niyang si Buboy na mabilis kumilos para ihanda naman ang armas. Saka lang napansin ni Simon na kalat na ang dilim sa paligid. Mas lalong mahihirapan ang kaibigan sa pag-aninaw ng daan dahil hindi naman ito nakikita ang liwanag na nakikita niya mula sa mutya. Ilang sandali pa ay tumigil sila sa gitna ng malawak na talahiban. Ang halos kasing taas na sandata ni Simon ay itinayo niya sa tabi niya
na para bang hinihintay ang mga asong gubat. Lumakas ang malamig na ihip ng hangin na parang kusang tumutulong na ipunin ang lahat ng mga nakatira sa kagubatan. Halos manlaki ang kanilang mga mata nang sunod-sunod na lumitaw ang mga nilalang sa gubat. Karamihan sa kanila ay mga asong ligaw na bahagya pang umaangil dahil sa presensya ni Simon. Kailangan ko lang ang mga tulong nyo para maibalik ang dating katahimikan ng baryo. Hindi ko matatalo ang kampo ng kadiliman kung mag-isa lang akong lalaban. Sumagot sa kanya ang baboy ramong unang tumulong sa kanila. Sabi nito, matagal na itong tumulong kay Simon. Gusto na rin nilang makalaya sa malupit na mga aswang. Inubos nito ang pamilya na dapat sana ay kasama rin itong namumuhay sa kagubatan. Anong sabi nila sa'yo, Simon? Sinabi nilang nakahanda silang tumulong sa atin dahil gusto na rin nilang makalaya sa mga kampo ng kadiliman. Ginagawa lang silang pagkain na halos hindi na iniisip kung may bukas pa. Marami sa kanila ang namatay na ang hangad lang naman daw ay mabuhay ng tahimik. Ang ibig sabihin, nasa panig na natin ang lahat ng mga hayop dito sa gubat? Kasabay na pagtango ni Simon sa sinabi ni Buboy, ang pagtalikod naman ng mga hayop sa kanila, pabalik sa kakahuyan, na ang ibig sabihin ay nasa paligid lang silang nakabantay sa lahat ng oras. Grabe, hindi ako makapaniwalang ang dating napapanaginipan ko lang ay nangyayari na ngayon sa buhay ko. Bakas ang lungkot sa mukha ni Buboy nang marinig ang sinabi ni Simon. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy nila ang paglalakad papunta sa kakahuyan. Ilang saglit pa ang lumipas ay muling iginala ni Simon ang kanyang paningin sa paligid ng kagubatan. Pakiramdam niya ay may nilalang na nakasunod sa kanila. Lalo pa at mainit ang hawakan ng tridente, indikasyong may aswang sa paligid. Tol, pareho ba tayo ng nararamdaman? Oo, tol. Napapalibutan nila tayo. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para umatake. Nag-aalala ako sa mga mangyayari, Tol. Hindi ko kayang makitang may mapapahamak na tao sa harap natin. Kaya nga kailangan nating umisip ng plano na hindi masasaktan si Lolo Damian. Pero paano? Lalo na kapag kinuha nilang kapalit ay ang suot mong mutya. Dahil sa mga sinabi ni Buboy, ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Simon. Ni ayaw gumana ng kanyang isip kung paano niya malalampasan ang pagsubok para mailigtas si Lolo Damian. Hindi niya rin maipaliwanag ang kanyang nararamdamang kaba para sa matandang kailan lang niya nakilala. Naguguluhan siyang kakaiba ang takot na umusbong sa puso niya habang iniisip na may posibilidad na baka mapahamak ang matanda sa gagawin niya. Madiin niyang hinaplos ng kanyang palad ang kanyang mutya, saka pumasok sa isip ang isang planong maaaring makatulong sa kanila. Pakiramdaman mo lang, Buboy, ang mga galaw ng halaman sa paligid habang humahanap ako ng batong pwedeng maipalit sa suot kong kwintas. Imposible ang gagawin mo, Simon. Nakikita rin ng mga umbat ang liwanag ng mutya, kaya hindi mo sila malilinlang. Basta magtiwala ka na lang. Alam ko na ang gagawin sa bagay na yan. Yumuko si Simon para maghanap ng may katamtamang sukat ng bato sa lupa. Saktong ilang di pa lang mula sa kinatatayuan niya ay may nakita siyang hugis bilog na bato. Kinuha niya yon at dinukot ang mutyang nasa kwintas na nababalutan ng tela. Tamang-tama ang sukat na hindi mahahalata ng mga aswang, pero ang mutya ay isinilid niya ulit sa tela kasama ng peking bato. Saka nagmatsyag at naghintay sa paglitaw ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ano man ang makita mong itsura nila, ay wag kang hihiwalay sa tabi ko, ah. Hindi ko makakaya kung pati ikaw ay mapapahamak ng dahil sa akin. Ilang saglit nga lang ang lumipas, ay unang lumitaw ang pinuno ng mga umbat. Nakangising parang nakamit na ang tagumpay dahil sa bihag nilang si Lolo Damian. Nakatali ang kamay ng matanda sa likod nito, saka nakaluhod, habang ang pinuno ay nakatayong hawak ang ulo ni Lolo Damian. Sinabi ng pinuno na hindi nito pakakawalan si Lolo Damian hanggat hindi niya isinusuko ang mutya. Nagkatinginan silang dalawa ni Buboy habang ang kanyang kamay ay nakahanda na
sa naisip niyang plano kanina. Maya-maya pa ay lumitaw na rin ang iba pang mga alagad na nagkukubli sa mga puno. Nakalinyang nag-aabang sa hudyat ng pinuno ng umbat. Lahat ay nakahandang umatake kapag hindi niya naibigay ang mutya. Mas lalo siyang kinabahan nang makita nila ang ilang mga asong ligaw na nahuli nito. Ipinakita lang nila lang kung paano nitong pinalaki ang bibig at malakas na kinagat sa leeg ang walang kagalaw-galaw na asong gubat. Humingi ito ng tulong sa kanya habang umiiyak. Wag! Wag niyo silang sasaktan! Sige na! Sige na! Ibibigay ko na sa inyo ang mutya! Pero nang hindi agad makalapit si Simon sa mga umbat para ibigay ang mutya, itinuloy ng aswang ang pagkagat sa leeg ng aso. Kitang-kita nila kung paanong sinipsip nito ang dugo ng hayop. Winakwak ang tiyan na parang nagbubukas lang ng katawan ng isda. Halos bumaon ang kuko ni Simon sa pagpigil ng galit. Habang pinapanood ang pagpatay sa kaawa-awang aso, parang tinutusok ng kutsilyo ang puso niya habang naririnig ang boses ito. Muling tumingin sa kanya ang nilalang na nasa likod ni Lolo Damian. Dahil sa mga nasaksiyan, galit na nagsalita ang matanda. Talagang hindi mo ginagamit ang isip mo, Simon. Nililinyang ka lang niya. Bakit mo ipagpapalitan nag-iisang buhay ko kumpara sa karamihan? Na kapag napunta sa mga halimaw na ito ang mutya, ay mas marami pang tao ang magbubuwis ng buhay. Nakikiusap ako. Umalis na kayo. Iwan niyo na ako rito. Hindi po, Lolo! Hindi ko po kayo iiwan! Iniligtas niyo po ang buhay ko! Huwag kang angal. Mas marami mapapahamak sa gagawin mo. Ibalik niyo ang mutya sa lawa. Hindi na kayo dapat nagpakita sa mga umbat. Hindi sila tao para tumupad sa usapan. Ang alam nila ay kumain ng mga nilalang sa kalikasan. Kaya umalis na kayo! Simon, mukhang tama ang sinabi ni Lolo Damian. Tumigil ka, Buboy! Hindi ako makakapayag na magtagumpay sila. Minsan na silang nabigo sa unang nagbantay sa mutya. Kaya tama na. Hindi na ako makakapayag na meron na namang dumanak na dugo sa lupang ito. Hindi nakinig si Simon dahil may tiwala siya sa sariling plano. Nararamdaman niyang nasa paligid lang ang mga asong gubat. Nakabantay lang sa kanila. Naghihintay ng senyas niya. Alam niyang pagkatapos na patayin ng pinuno ng umbat ang isa sa pamilya ng mga aso, ay sabik na sabik ang mga ito na makaganti sa mga aswang. Buboy, hawakan mo ang aking armas para maniwala silang sumusuko ako. Kapag sumigaw ako, ihagis mo ang tridente at gawin mo ang lahat para makuha si Lolo Damian. Huwag kang mag-alala. Nasa paligid lang ang mga kakampi natin. Habang naglalakad pasulong si Simon, ay malakas din ang kaba ng kanyang dibdib. Hinubad niya ang kanyang kwintas habang pasimple na niyang naitago ang tunay na mutya sa kanyang daliri para may liwanag pa rin na makikita ang mga aswang. Huwag! Huwag kang lalapit, Simon! Nakikiusap ako sa'yo! Kahibangan ang gagawin mo na yan! Pakawalan niyo si Lolo Damian! Ibabalik ko na sa inyo ang mutya! Tumayo ng tuwid ang pinuno ng mga umbat at inalis ang mga daliring nakaumang sa leeg ni Lolo Damian. Indikasyong napaniwala niya ang aswang. Isang dipa na lang ang layo niya dito nang ibigay niya ang mutya. Lumapit sa kanya ang pinuno at tinulungang tumayo si Lolo Damian para ipalit sa hawak niyang kwintas. Mabilis ang mata ni Lolo Damian na parang naunawaan nitong panlilin lang ang ginawa ni Simon. Pagkaabot ni Simon sa kwintas, ay sabay hila niya sa kamay ng matanda. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang sigaw sa kaibigan na naghihintay sa senyas niya. Buboy! Ang tridente! Bato! Parang dahan-dahan ang pagtakbo ng oras nang makita ni Simon ang paghagis sa kanya ng kaibigan ng sandata. Kasunod ng sabay-sabay ring pagsugod ng mga ligaw na aso para atakihin ang mga kalaban. Umalingaw-ngaw ang tahol sa loob ng malawak na kagubatan, mga sigaw ng umbat na nasasaktan,
habang pinagtutulungang atakihin ang mga nakahigang aswang. Habang ang iba naman ay hindi malaman ang gagawin sa mabilis na pagsugod ng iba't ibang klasing hayop sa mga halimaw. Nang makita ni Simon na naputol na ni Buboy ang baging na nakatali sa kamay ng matanda gamit ang itak, ay saka siya kumilos. Bersamis Erbino! Pirum Sese Aguar! Terum Erum! Gladum! Iniangat ni Simon ang nasambot na tridente, saka iwinasiwas sa hangin na parang nagtatabas lang ng mga damon ligaw. Bawat tamaan ng kanyang sandata ay bumabagsak sa lupa na hindi maigalaw ang mga katawan. Nakatirik ang mga matang nagsasara ang daanan ng hangin sa kanilang mga muka. Mula sa kanyang kinatatayuan ay kitang-kita ni Simon kung paano pagluray-lurayin ng mga aso ang katawan ng mga aswang. Nagkalat ang dugo sa damuhan habang unti-unting nasusunog dahil sa malakas niyang sandata. Tinakbo niya ang kinaroroonan ng pinuno ng mga umbat, saka mataas ang talon na ang bagsak ay sa mismong kinatatayuan ng pinunong may hawak sa peking mutya. Hindi na ito nakailag ng tamaan niya ng tridente sa balikat. Bumaon ang 3 talim sa laman nito na tuluyang nagpabitaw sa kwintas. Katapusan mo na ngayon! Akma na sanang huhugutin niya ang talim sa balikat nito nang tamaan naman siya ng kuko ng pinuno sa kanyang dibdib. Nabitiwan niya ang tridente at pasadsad siyang natumba sa damuhan. Saktong pagbagsak niya ay ang pagdating naman ng pangkat ni na Lola Iska kasama ang mga taong nakaligtas. May kanya-kanyang dalang itak para atakihin ang mga halimaw. Apo! Tumayo ka! Pinilit ni Simon na tumayo kahit nararamdaman niya ang mainit na pag-agos ng likido sa kanyang sugat. Kahit hindi niya masyadong maramdaman ang sakit, alam niyang nabawasan ang lakas niya. Kaya naman, sa muling pagsugod ng pinuno ng mga abwak sa kanyang kinaroroonan, ay si Buboy na ang humarang. Tinagpas nito ng itak ang kamay ng pinuno. Tumalsik sa lupa ang naputol nitong braso. Umiiyak itong isinaksak ang itak sa dibdib ng halimaw. Pero mababaw lang ang pagkakabaon dahil naitulak nito si Buboy. Bumagsak sa lupa ang kaibigan. Halos mapaigik pa nga dahil sa mali ang pagkakabagsak. Saktong pagtayo ni Simon, sinugod niya ng kamao ang halimaw sa tulong ng mutyang nakatago sa palad niya. Sinuntok niya ang dibdib nitong may nakabaon pang itak, kaya naman tuluyan nang naibaon ang talim sa laman nito. Umikot siyang kinuha ang kanyang tridente. Sa katuluyang nahugot ang sandata at muling itinarak sa dibdib nito. Lumiwanag ang mutya, kasabay ng pagtirik ng mata ng pinuno ng mga umbat. Bumubula ang bibig nito na parang nalalason. Bumagsak ito sa lupa na ang katawan ay biglang nangitim. Unti-unti itong nasunog sa kapangyarihang taglay ng sandata. Kaya naman, ang natitirang mga aswang ay kumaripas na ng takbo, papunta sa lawa. Bigla niyang naalala ang sinabi ng gabay na may kakayahan ang mga umbat na magpagaling ng sugat sa tubig ng lawa o kahit sa tubig alat. Buboy, kayo na muna ang bahala sa mga natitira. Kailangan ko maunahan ng mga nakatakas sa aswang papunta sa lawa para maibalik sa tamang pwesto, mutya. Walang kasing bilis na inunahan ng takbo ni Simon ang mga nilalang na mabilis rin ang ginawang pagtakas. Marami pa rin ang mga natira, kaya mas mahihirapan silang puksain ito kapag nagtawag pa ito ng ibang mga kasama. Pagdating niya sa pangpang ng lawa, ay agad siyang lumangoy para sumampa sa bangka. Pagdating niya sa gitna ng tubig, ay tumalon siyang pasisid habang nauna ang mga umbat. Saka lumitaw ang kanyang gabay para samahan siya sa pinakapusod ng lawa. Sa gitnang bato, Simon! Na may nakapalibot na kulay itim ng mga damong lawa! Doon mo ilagay ang mutya! Mabilis ang ginawa niyang pagkampay ng kanyang paa at kamay para lang makarating kagad sa gitna. Nang biglang may humarang sa kanya, napilit siyang nilulunod. Pero dahil sa mga isdang nangako na tutulungan siya, pinagtulungan ng mga kauring isda ang mga aswang, kaya nagawa niyang maibalik ang mutya sa gitna. Pagkalapat niya sa mutya, sa kasukat na butas ng itim na bato,
Mula sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita niya kung paanong kumalat ang liwanag at namatay ang mga aswang na nagtatangkang umagaw sa kanya ng mutya. Para itong nagbalik sa pagiging lumot ng lawa. Isang eksenang siya lang ang tanging saksi sa kung paanong natapos ang buhay ng lahat ng mga nakatirang umbat sa lawa. Natuwa ang mga isda, pati ang ibang mga nilalang na nakatira sa tubig. Maraming salamat sa pagbabalik ng mutya sa pusod ng lawa. Sana'y magsilbi kang tagapagbantay ng lawa ng inyong baryo. Maaari kayong kumuha ng mga nilalang na naririto, pero hindi para sayangin, kundi gamitin sa tamang pagkonsumo. Maraming salamat din sa iyo, kaibigang isda. Ipinapangako kong hindi na kayo guguloy ng mga tao sa lugar na ito. Sa halip ay pangangalagaan ko kayo para mamuhay ng tahimik. Pinagtulungang ihatid ng mga naglalaki ang isda si Simon papunta sa gilid ng lawa, kung saan ay natanaw niyang nakatayo si Lola Iska habang umiiyak. Kasama ang mga taong nakaligtas at si Buboy, nayakap ang inang nagpapasalamat sa tapang na ipinakita ng anak. Nanghihinang napagapang siya sa pangpag, kaya't inalalayan naman siya na makatayo ni Lola Iska. Maraming salamat, Apo, at nakaligtas ka. Ipinagmamalaki kita, Apo. Ipinagmamalaki kita. Nagawa ko po, Lola. Nagawa natin, Buboy. Nagtagumpay tayo. Nabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ng mga ama natin. Marami pa sanang sasabihin si Simon nang dumating si Lolo Damian na humahagulgol ng iyak. Nagtagumpay ka, Simon! Nagawa mo ang bagay na hindi ko nagawa! Bigla itong natigilan sa pagsasalita nang makita si Lola Iska na nakaalalay sa katawan ni Simon. Nanay! Natigilin din sa pagakbang si Lola Iska nang marinig ang sinabi ni Lolo Damian. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Simon at Buboy sa dalawang matandang magkaharap. Bumitaw sa pagkakahawak si Lola Iska sa katawan ni Simon at dahan-dahang humakbang papalapit sa kinaroroonan ni Lolo Damian. Sandali. Teka lang. Bakit ganun? Paano pong nanay ang tawag niyo, Lolo Damian, kay Lola Iska? Gayong magkasing edad lamang po kayo. Kitang-kita ni Simon ang pagtitig ni Lola Iska sa mata ni Lolo Damian na parang kinikilala kung sino ito. Iniangat ng matanda ang palad nito, pahaplos sa pisngi ni Lolo Damian. Damian! Damian, anak! Lola, ano po ba nangyayari sa inyo? Gulong-gulo ang isip na tuluyang napahagulgol ng iyak sina Lolo Damian at Lola Iska. Saka nagbitiw sa isa't isa na hindi sinasagot ang tanong ni Simon. Maging ang mga tao ay nagtataka rin sa mga nangyayari. Nay! Ako ito si Damian! Ang anak nyo! Diyos ko, ang buong akala ko, kasama ka nang namatay ni Teresa. Kung hindi pa kita tinitigan sa mga mata, hindi kita makikilala, anak. Ano nangyari sa iyo? Bakit nagkaganyan ang itsura mo? Bigla kang tumanda. Nakaligtas po ako. Hindi nagtagumpay ang mga umbat. Pero naiwala ko po ang mutya ng perlas. Nawala ko sa aking sarili. Nang makita kong nilalapa nila ang aking asawa. Ito po ang kapalit sa hindi ko pagbalik ng mutya sa dating pwesto. Tumanda po ang aking itsura. Pero hindi nagbago ang lakas ko. Teka, kung ganun, Lola, siya po ang ama ko. Paano naging ganyan po ang itsura niyo? Ito ang kapalit sa sino mang pipiliin ang lawa na magbabantay sa mutya. Ito ang naging kabayaran ng magawa kong ipagpalit ang mutya sa biyag nilang si Teresa. Katulad ng nangyari sa iyo kanina. Pero hindi ko naisip ang ginawa mo. Mahusay ka magplano, anak. Pinahanga mo ko. Tay! Wala nang pakialam si Simon kahit pa matanda na ang itsura ng kanyang ama. Ang mahalaga, natagpuan niyang buhay ang kanyang ama. Kahit sa bahagi ng puso niya ay may lungkot pa rin dahil ang kanyang ama lang ang nakaligtas at hindi nakasama ang kanyang ina. Ala, nakakakilabot po ang nangyari sa inyo, Lolo Damian. Pero bakit
Hindi po kayo nagpakilalang kayo po ang ama ni Simon. Dahil kanina ko lang nakita si nanay. Diyos ko, matagal ako nagtago para umiwas sa mga umbat. Si Simon lang pala makakatalo sa kanila. Talagang hindi maipapaliwanag ang hiwaga ng buhay ng tao. Sa buhay ni Simon, natutunan niyang ang pagiging mapagmahal sa kalikasan, ang tamang sandata, laban sa anumang uri ng kasamaan. Ibalik ang mga kinuha at tanggapin ang mga nawala. Inilihim ng taong bayan na nakasaksi sa labanang naganap ang tungkol sa mga aswang na umbat para hindi na magdulot pa ng malaking kaguluhan. Dahil sa mga nangyari, ay tuluyan ng itinigil ng mga tao ang pangingisda sa lawa gamit ang dinamita para hindi mamatay ang mga similya ng isda o maliliit pang isda, at kumukuha lang sila ng tamang huli para mapanatili ang pagpaparami ng isda sa lawa. Itinigil na rin nila ang labis na pangangaso sa kagubatan. Sa halip ay sila pa ang nagsisilbing tagapagbantay ng gubat at lawa sa tulong ni Simon, ang kauna-unahang bata na nakahawak at nakasungkit sa mutya ng perlas. Ang batang itinuring na tagapagligtas ng baryo ng San Isidro. Dahil sa kanyang mga nagawa, taon-taon ay nagkakaroon ng paglilinis sa lawa at kagubatan. Isang araw ay masayang nakaupo ang magkaibigan sa bangkong ginawa nila sa harap ng lawa. Malakas ang hampas ng hangin, tahimik at walang bakas ng panganib. Masisigla ang lipad ng mga ibon, ganun din ang masiglang paglangoy ng mga isda, kasama ang gabay ng mutya, na kahit hindi na ito nakakausap ni Simon, ay palagi itong nagpapakita sa kanya. Kaya sa susunod, hindi na tayo tatakas. Magpapaalam na tayo sa kanila. Sus, ikaw naman talaga ang pasaway sa ating dalawa eh. Tara na nga, magpakain na tayo ng mga isda. Nagpapaunahan pa silang dalawa ni Buboy sa pagbabahog sa mga isdang nakapalibot sa nakasawsaw nilang mga paa sa tubig, kasama ang bagong dating na dalawang matanda na may hawak pang tridente. Hindi para manghuli ng isda, kundi panakot sa mga mangingisdang magtatangkang lumusong sa lawa na gamit ang dinamita. Lumipas ang ilang taon, masayang nabuhay ang mga tao sa kanilang baryo na walang anumang nilalang ng dilim ang nambubulabog sa mga tao. Napanatili nilang malinis ang lawa at kagubatan. Mas dumami ang kanilang nahuhuli sa lawa, pero kumukuha lang sila ng sapat para sa kanilang pamayanan. Ang lahat ng tao ay nagkaroon ng disiplina at pagmamahal sa kalikasan. Masayang masaya ang lahat dahil sa kapayapaan at kaginhawaan na tinatamasa ng lahat sa kanilang buhay. Yun ay sa tulong ng dating isang batang paslit na si Simon, na ngayon ay kapitan na ng kanilang baryo, na minsan na pinili ng lawa upang maghawak ng mutya, upang ipagtanggol ang lawa at kanilang baryo laban sa puwersa ng kadiliman.